as promised, may kasama po tayong eksperto mula sa Pag-asa. Kasama po natin si Sir John Manalo. Magandang umaga, Sir John. Magandang umaga po. Thank you for being here. Dahil, naku, kakaiba na talaga. Everybody's talking about it, kung gaano kainit ang panahon sa ngayon. Ano po ba, unang-una, ano po ba talaga ang, kakaiba po ba ang init na na-experience natin ngayon? Kasi, or nakakalimutan lang ng kada natin, every summer naman ganitong kainit. Oo. Siguro mahalaga po na banggitin natin yung seasonality. May Okay. seasonality po yan. May mga months po na talagang maiinit. So dito po sa Pilipinas, meron tayong dalawang season. Wet season, June to November, at dry season po. Yung dry season, pwede po natin atingin sa dalawa. Okay. Yung cool dry season, December, January, and February. Ito po yung kadalasan na amihan. Ayun, Yan yung nagpupunta. paborito natin Ayan, yan. malamig po yan. Diyan tayo nakakapaglabas ng ating mga jacket, ng mga sweater, Yes, di ba? Pero po, yung hot dry season, yung pangalawa po, dito naman po natin na obserbahan yung talagang matataas na temperature from March, April, and May. March, April, and May. So nasa, Sir John, hanggang ngayon pa ba, tumutupad pa rin ng panahon natin sa schedule na yan? Kasi minsan, umu-over, di ba? Na-extend hanggang June at July, yung tinatawag nating hot, dry season, di ba? Kaya nga, yung ating mga educators, ang DepEd natin, nag-iisip-isip, dapat ba ibalik na lang sa June ang umpisa ng eskwelahan dahil saksakan na daw talaga ng init yung mga panahon na March, April at May. Bali, yung binanggit ko po ay in general, based on studies, pero yung mga nag-drivers, kung nadidelay or humahaba yung hot dry season natin, ay actually marami pong contributing factors yan. Halimbawa po, yung onset ng southwest monsoon or yung habagat natin, at kung may extension pa, halimbawa po may existing high pressure area, maaari po yan mag-contribute. Kaya tumatagal po yung hot, like mainit na araw. Kailan po na-determine yun? Yung Pag-asa po ay nagre-release ng press release, Oo. press statement Ng mga na weather sinasabi po na, bulletins. yes, Oo. opo. Pero may iba pa po, bukod po sa weather bulletin, meron din po tayo na seasonal na context. Halimbawa po yung amihan, habagat, yung mga ganyan. So, po. inaaral nyo yun? Yes, Base sa mga nangyayari din sa ibang lugar? Opo. Kung papunta na ba yung habagat na, yun ba yun? Pag, Yes, po. pag naghabagat na, ibig sabihin, hot dry season na. Ay, hindi po. Bali yung habagat po, ay ito na po yung tag-ulan natin. Sorry, okay. So during habagat po, yung western part po ng Pilipinas, yan po yung kadalasan na mas marami yung rainfall na na-experience. Okay. So, yung hot dry season, dinedeclare natin kapag nawala na yung amihan, tama po ba? Yes. Ay. Yes po. Isa po yan May sa... connection. Apo, may mga criteria po tayo. Halimbawa po kung maghahabagat na, may mga minomonitor po tayo ng mga stations para bago natin masabi na, habagat season na. So, Kasi kayo nagde-declare kapag summer na eh. yes po. So, Ganyan po. dinedeclare yung summer na kapag nawala na yung amihan, tama? Isa po yun. Opo. Oo, that's one of the contributing factors. Yes. Okay, mapunta naman tayo sa lagi natin naririnig these days na heat index chart. Bakit po natin lagi binabanggit tong heat index na ito? Ano po ba ang ibig sabihin nun? Yung heat index po ay isang halimbawa po yan ay ito yung nararamdaman na init, damang init natin. Okay. Bakit ba gano'n? Ano ba yung difference siya? Totally different po ito sa body temperature. Okay. Totally different din po ito dun sa ambient air temperature. Yung heat index po ay mainly driven by dalawang variable po. Una po yung temperature, yung dry bulb temperature, or ito po yung normal temperature sa room. Halimbawa may thermometer tayo, Oo. nilagay lang po natin dyan. Yung measurement nun, yun po yung temperature. Okay. At yung isa pa po ay yung relative humidity. Isang ingredient din po ito sa heat index. Kaya hindi na pala sapat yung Temperature. range of temperature ngayon kasi marami pang ibang Yes, consideration. opo. So, temperatura, humidity, Opo. ano pa po? Ayun dalawa lang po yung may kinalaman sa heat index. So, tumataas ang heat index kapag mataas ang humidity? Yes po. Bali yung... Lalong umiinit ba kapag mataas ang humidity? Yes po. Tuntua ka, Sir John!
Siguro, baka hindi po alam ng iba sa atin. Ano ba yung relative humidity? Oo. So, yung relative humidity po, ito po yung water content dun sa air Ng natin. air. Or tinatawag din natin na water vapor. Oo. Ayan, yung mga science class nyo, mga kada. Dito pala yan applicable. So, anong masasabi mo sa heat index natin lately? Super taas ba, Sir John, more than compared to the past couple of years? Opo, bali may ginawa tayong analysis kasi maaring yung El Nino, yung isang main factor, kaya sobrang tataas ng mga recent days na heat index. Pero Ano bukod... po yung nakikita nating heat index lately? Ah, Up to 42? Umabot po ng danger. Wala pa naman po tayo sa extreme danger. Yung danger po kasi mga nasa 37 to 42 siya. Okay, pakita natin yung ating heat index chart para malaman nila kung anong pinag-uusapan natin na hindi pa siya extremely dangerous pa Yes, lamang siya. opo. Ano po ba yung apat na classification na makikita sa ating heat index chart? Bali yung apat na yon, isa po yung ay caution. Parang Okay. check it out. And then extreme caution. Itong dalawa po ito ay hindi pa ganun katindi yung effect sa atin. Ano po yung range ng niyan? Temperatura? From 27 Oo. to 41 degrees Celsius. O hanggang caution pa lang yun? Extreme caution po. Extreme Oo. caution. Anong ibig sabihin? Ano dapat ang ginagawa ng mga kada natin para hindi sila ma-heat stroke? Ganon. Kapag nakakaramdam po sila ng simptomas, halimbawa, sobrang pawis na pawis sila, o kaya nagkaka-heat cramps, nahihilo, nanlalabo po yung paningin nila, Okay. tapos uhaw na uhaw, Maaring gano'n ang mangyari sa inyo sa mga temperaturang hanggang or sa- heat index na hanggang 42. Yes Tama po. mo. Actually, Tama po. 42 and Tama po ba? above, bago mag-51, ay ito po yung danger at mahalaga na alam din po natin kung ano ba yung mga dapat gawin kapag Oo, gano'n na yung oo. heat index natin. Okay. So, yung una, kapag yung sakto lamang hanggang 42 degrees, kailangan ano pong gagawin natin sa ating mga behavior? Uminom po tayo palagi ng tubig. Huwag na tayong lumabas masyado. Opo, lalo na kung yung paglabas natin ay ma-expose tayo directly sa araw. Sa sun. Opo. Tapos may oras din yan na safe, Opo, di ba? opo. So, wag po tayong lumabas ng bahay from 10 a.m. hanggang 2 p.m., tama po? Yes, up to 3 p.m. po. actually. Hanggang Opo. 3. Okay. Ano naman po ang nararanasan ng mga kada natin pagka extremely dangerous na po yung Kapag extremely dangerous po, wag naman po sana. Pero yung mga symptoms po na maaaring mag-lead sa atin sa heat stroke ay maaari po nating maramdaman. ano po yung simptomas? Kasama na din po dito yung pagkahilo. Ayan, pag nalalabo na yung mata nila, parang mahihimatay na sila. Yun po, halimbawa, heat cramps din po, parang pinupulikat na tayo, tapos yung pawis natin, grabe na. Tsaka pagsusuka. Diba? Ayan, opo, pagsusuka po, Naku, isa po matindi yan. na yan. Ibig Opo. sabihin, ER na yan. Ayo. Tama, di ba? Kapag Kailangan na ganun po ng immediate action. kapag ganun. Oo. At saka mga kada, baka hindi nyo po alam, kapag extremely mainit na po ang ating panahon, umiwas na po tayo sa mga inumin na maraming caffeine, katulad ng kape, katulad ng tea, kasama po ang milk tea dyan. Wag po kayong mag-deny. Ano pa, Sir John? Kasi ang mga caffeinated drinks, soft drinks, na mataas din ang sugar at mataas din ang caffeine. Kasi, ano po to diuretic. Ibig sabihin, it gets rid of the liquids in your body. Mahalaga na hydrated tayo o na marami tayong liquid sa ating katawan, lalo na pag mainit ang panahon. Yes. Oo. So hanggang kailan po natin mararanasan ang init, ang ganitong klaseng init, Sir John? At higit sa lahat, hanggang kailan po ang El Nino? Oo. Kasi alam naman natin mga kada, di ba, ang El Nino ay ang pagbabawas ng rainfall. Tama. Almost none po ba ang ibig sabihin? Ang El Nino po, ito po ay climate variability. Nagpa-fluctuate po siya. El Nino, neutral, La Nina. Pero yung El Nino po, ang effect po niya sa atin ay less rainfall at higher temperature. Mas mainit. Oo, kaya Pero- hanggang kailan po yan? Ako
Tama. Ako mismo, medyo kabado ko dyan kasi ayoko mawala ng tubig, di ba? Lalo na mga kada natin na mga magsasaka, kailangan nila yan. So hanggang kailan po ang Mga in-expect po natin yan na magpe-persist up to May. Maaaring meron pa rin po ng June. Okay. Banggitin ko lang din po, yung El Nino po kasi minsan, binanggit niyo po kanina kung totally ba zero kapag El Nino. Oo, Hindi po, no? hindi naman. Kapag El Nino po, maaari pa rin po mag-exist yung mga localized thunderstorm. So kahit El Nino po, maaari pa rin po yung mga pag-ulan natin, kalat-kalat na pag-ulan. So parang lang kasi siya, parang below average rainfall. Yes, tama po? opo. Okay. Perfect. Tapos hanggang May at June, sana naman tumupad siya sa natin, sa schedule natin. Kasi kailangan talaga yan ng ating mga magsasaka. Tapos, pagkatapos po ng June, makakaranas na po tayo ng La Nina. Pa-neutral po, then La Nina. May La Nina watch na po tayo actually ngayon. O ano naman yung neutral? Yung neutral po, siya po yung hindi active phase nung ENSO, El Nino Southern Oscillation. May fluctuation po siya, halimbawa po sa Pacific Ocean. May mga time po na yung Central Pacific po yung mainit, tapos yung banda dito sa Northwest Pacific, malapit sa Pilipinas, yung malamig na ocean temperature. Okay. O sea surface temperature. Nagpa-fluctuate po siya. Yun po yung isa sa nagda-drive dun sa El Nino natin. La Nina, kung magiging El Nino ba o La Nina. So, sa panahon ng neutrality, ano pong mararanasan ng ating bansa? Nasa gitna po siya, so more likely fair weather po, or hindi po siya triggered ng El Nino na less rainfall, hindi rin po siya triggered ng La Nina na So mas parang maraming combo. rainfall. Yeah. Combo meal na po yan. May Yeah, nasa konting gitna po init, siya. may Opo. may Yes konting rainfall. Okay. Kaya ano na lang po ang maipapayo niyo sa ating mga kada, Sir John, na baka nakaka-experience ng matinding init ng panahon that might lead to heat fatigue or exhaustion or heat stroke, wag naman sana. Ayun, tulad po na sinabi yung tiya kanina. Baka may karagdagan na ka pa. Oo. Iwasan po yung mga caffeine. Ang nire-recommend po talaga natin na inumin ay yung tubig. More Tubig lang water. talaga. Then kung magkakaroon po tayo ng continuous activity outside, lalo na halimbawa cycling, tapos direct exposure sa sunlight, kapag talagang sobrang naiinitan na tayo, ay kung maaari, sumilong muna tayo. And Yes. then, kung ganun talaga yung work na ginagawa natin, halimbawa sa construction or other, as much as possible, magsuot tayo ng mga protective gears, like long sleeve na komportable, mag-cap tayo, shades kung maaari, mga ganyang actions po. Maraming salamat, Sir John Manalo. Mga kada, konting tiis na lang at konting pagtitipid na lang po sa tubig. At baka sakali tumupad po ang ating El Nino na umalis na or mawala na sa ating sa ating bansa by June or May. Yes po. Diba? At mag-ingat po tayong lahat para po sa mga gustong maging informed pa, ano po ba mga SOCMED accounts ng Pag-asa? Sir John? Pwede po silang mag-Google, specifically kung sa heat index po, kahit Google lang natin, Pag-asa heat index, then lalabas po agad yun. Oo. Kung gusto niyo pong kulitin pa si Sir John sa more, Yes, opo. Pwede po. punta lang po kayo sa Pag-asa site. Maraming salamat, Sir John. We have a gift for you from Miniso Wow. for being here, helping us Wow, maraming understand this salamat. heat index thing. At mga kada, Miniso po is a global lifestyle brand offering various daily life and home essentials, health and beauty products, toys, plushies, stationery bags, accessories, and even delicious snack items. Kaya come and visit Miniso for a fun and enjoyable shopping experience. Meron po silang 160 plus locations nationwide. At you can follow them on Facebook, Instagram, and TikTok at Miniso_PH and check out their official online shops because with Miniso, life is for fun. Salamat po, Sir John! Thank you Have a po. great day! Pinagtrabaho ka namin kahit holiday. Maraming salamat po! Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys! Bye!